Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng ikalawang Pedro at nasa chapter 2 na po tayo ng ating pag-aaral dito sa series na ito. Let's read 2 Peter chapter 2 at basahin natin ang verses 1 to 9. 2 Peter chapter 2, basahin natin ang verses 1 to 9. Ngunit ang focus ng ating pag-aaral ay nasa verses last half ng verse 3 hanggang verse 9. Ito po ang sinasabi. Ngunit may lumitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sambayanan. Kung paanong sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na palihim na magpapasok ng mga nakapipinsalang turo. Itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa. At maraming susunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay lalaitin ang daan ng katotohanan. At sa kanilang kasakiman ay pagsasamantalahan nila kayo sa pamamagitan ng pakunwaring salita. Ang hatol sa kanila mula ng una ay hindi maantala at ang kanilang kapahamakan ay hindi natutulog. Sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel nang magkasala sila, kundi sila ibinulid sa impyerno at nilagyan ng tanikala ng kadiliman upang ingatan hanggang sa paghukom. At kung paanong ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman iniligtas ni Noe na tagapangaral ng katwiran kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinalhan ng baha. Kung paanong pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora na ginawa niyang abo upang maging halimbawa sa mga mamumuhay sa kasamaan. At kung paanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot na lubhang nabagabag sa mahahalay na pamumuhay ng masasama. Sapagkat ang matuwid na taong ito na nabuhay na kasama nila araw-araw ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa na kanyang nakita at narinig. Kung gayon, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal mula sa pagsubok at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Pagpalainawa tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan. Ang tao po ay sa karaniwan, ang tao pagdating sa mga bagay na kanilang nararanasan patungkol sa mga bagay na hindi unjust or hindi matuwid na kanilang nararanasan or parang nalamangan sila. Ang tao po ay naghahangad ng hustisya. But karaniwan sa tao, iisipin nila na kung ang hustisya ay hindi nila kaagad natanggap, parang iniisip nila na nakatakas na sa kaparusahan ang taong sa kanila'y nagdulot ng kapahamakan or ng agrabyado. Men are more likely to believe na pag na-postpone ang paghuhusga or pagbibigay ng kahatulan sa taong gumawa sa kanila ng masama, ay parang nawawala na sila ng loob or ng panghinaan ng loob na ang taong lumapastangan sa kanila ay nagpapatuloy sa kanilang pamumuhay na hindi nabigyan ng kaparusahan, no? Meron nga tayong phrase na nagsasabi, justice delayed is justice denied. Now, yung phrase na ito ay binanggit ni Martin Luther King Jr. Hindi sa kanya mainly nagsimula ito, ngunit nabanggit niya rin ito sa kanyang isang letter noong 1963 from Birmingham jail. Sinabi ni Martin Luther dito, justice too long delayed is justice denied. Now, ang konteksto nito is yung kanyang argument as part
this is a part of his argument against waiting indefinitely for a racial inequality. So may issue noon ng time na yon. Kaya niya sabi yung justice too long, delayed is justice denied. Now yung praise na to, it emphasizes that unnecessary delay ng justice or yung ng kahatulan, unnecessary delays in legal processes compromise trust in the judicial system. 'Di ba? Talagang ganun ang nagiging outlook ng tao pagka yung hindi na ibibigay kagad or pawang yung paghahatol parang ang tagal-tagal na naibibigay or naibababa mula sa korte, no? And it compromises trust in the judicial system at nagdudulot sa biktima ng ng parang nawawalan na ng pag-asa, kawalang pag-asa, no? And allows wrongdoers, no? Wrongdoers to continue in their daily life without accountability. So 'yun ang ibig sabihin or ang ibig sabihin ng justice delayed and is justice denied. So today, we will know a justice system, no? Meron tayong somehow konsepto ng justice system that knows how to punish the ungodly and knows how to keep the godly in a time that is not late in advance, no? So yung kanyang hustisya sa pagbibigay ng kaparusahan sa mga gumagawa ng masama ay hindi nakompromiso at hindi rin nakompromiso makokompromiso ang pagbibigay niya or pagpoprotekta niya sa mga tao na makadiyos. He knows how to keep the godly and rescue them. Sa background ng ating pinag-aaralan dito sa 2 Peter, ating balikan, ang mga mananampalataya dito na kanyang sinulatan ay ini-encourage, no? Sa kanilang pagkatanggap ng biyaya ng Panginoon ng mga bagay na kinakailangan upang makapamuhay ng may kabanalan, ay ini-encourage na magpatuloy sa pamumuhay ng may kalinisan in all godliness. But sila ay under attack ng mga false teachers na ating pinag-aralan last time. These believers who are graced with everything to live a life of godliness are under attack of false teachers. Kaya nandito na tayo sa chapter 2. At nagsimula tayo sa pag-aaral ng chapter 2 in uncovering the identity of these false teachers. At ano ang mga bagay nating nalaman para sa kanila, no? We uncover these false teachers sa chapter 2 verse 1 to 3. Nalaman natin yung reality nila in their presence. Na totoo nga na merong mga false teachers noon at maging sa kapanahunan natin ngayon. At yung cunning way nila, how they get inside the church, no? Among the people of God noon at maging hanggang sa ngayon. At gayon din nakita natin ang isa sa mga malinaw na karakter ng mga false teacher that they're irreverent character. They're irreverent character sa verse 1 ng ating pinag-aaralan, sa verse 1 chapter 2. Sabi dito, they deny the master who brought them, bringing swift destruction upon themselves. Yung sinabing denying doon, that means they are irreverent, no? They deny the lordship of Jesus Christ. At gayon din, isa sa mga pagpapahayag or pagpapakilala sa mga false teachers na ito, somehow they gain popularity and success in their craft, no? In deceiving people. In swaying people astray, leading people astray sa katotohanan. At pinakita din natin yung strategy nila. Yung strategy ng mga false teachers na ito sa verse 3 ng ating pinag-aaralan. Many will follow their sensuality and because of them, no? Because of them, the way of truth will be maligned. So that's their character, no? At later on, sabi nga natin last time na parang ano pa lang to, kumbaga sketch pa lang to
ng false teacher. And as we go through this chapter 2, talagang magiging malinaw sa atin ang picture ng mga false teachers. Now, yung mga mananampalataya na sinulatan ni Peter dito, they may be wondering, no? Bakit? Sasabihin nila, bakit? Why does God allow us to be plagued or mahaluan or ma-attack ng mga false teachers na to with such damning heresy in our midst, no? Yun nga yung layunin ng mga false teacher, but sabi dito sa verse 1, no? But false prophet also arose among the people, but as there will also be false teachers among you who will secretly introduce destructive heresies. Bakit hahayaan ng Panginoon that we will be plagued with such damning heresy in our midst? At ang isa pang katanungan, when will God vindicate His name by judging the wicked? So maaaring ito ang tumatakbo sa isip ng mga sinulatan ni Apostle Peter sa kanyang epistle dito. Now, Apostle Peter answered this lingering question in the minds of his followers. No, Apostle Peter shall answer this lament negatively by telling them that how successful and popular these false teachers may be, yet sa last part ng verse 3 sa chapter 2, magsisimula ang ating pag-aaral, ang sabi ito, yet ang hatol sa kanila, no, their judgment from long ago is not idle, no? Ang hatol sa kanila mula ng una ay hindi maaantala at ang kanilang kapahamakan ay hindi natutulog. And God determined long ago how He will deal with them, sa mga false teachers na ito. At dinil din ito yung mga question sa isip ng mga followers ni Apostle Peter. Dinil din niya ito, yung kanilang lament, positively. Paano? Ang sabi dito sa ating pag-aaral, no? Sa ating pag-aaralan mamaya, Apostle Peter deal with their lament positively by writing, God preserves and knows how to rescue the ungodly. So, dalawa lamang ang punto natin dito. Ang una, God judges and destroys the wicked. And pangalawa, God preserves and rescue the righteous. So, bago tayo magpatuloy, hilingin natin ang tulong ng Panginoon at ang banal na Espiritu sa ating pag-aaral ng kanyang salita. O aming Panginoong Diyos, kami po'y nagpapakumbaba at nagsusumamo na sa aming pag-aaral sa mga oras na ito, aming Panginoon, na kayo ay magbuhos ng inyong biyaya na lubusan namin na maunawaan ang inyong salita sa oras na ito. At nawa, O Diyos, kayo ang kumilos sa bawat isa sa amin sa pagtanggap ng inyong salita. Hindi lamang kami maging hearers of your word. Nawa, Panginoon, enable us by your grace to be doers of your word also. O aming Panginoon, ang inyong salita ay makapangyarihan upang kami ay baguhin at lalo pang mamuhay ng may katuwiran at may kabanalan sa inyong harapan sa araw-araw habang kami ay naghihintay ng dakilang araw ng pagbabalik na aming Panginoong Hesukristo. Nawa, O Diyos, pagpalain niyo kami sa pangangaral ng inyong salita sa oras na to. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So unang punto, God judges and destroys the wicked. Saan natin yan makikita? Basahin natin muli sa huling parte ng verse 3 ng chapter 2 at hanggang verse 6. Ito ang sinasabi. Ang hatol sa kanila, ang mga false teacher, mula ng una ay hindi maantala at ang kanilang kapahamakan ay hindi natutulog, sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel nang magkasala sila, kundi sila'y ibinulid sa impyerno
at nilagyan ng tanikala ng kadiliman upang ingatan hanggang sa paghukom, at kung paanong ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman inligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinalhan ng baha, kung paanong pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora, ay ginawa niyang abo upang maging halimbawa sa mga mamumuhay sa kasamaan. Now, Peter, no, sa kanyang pag-address ng maaaring lament na napapasok sa isip ng mga kanyang ng mga mananampalataya sa kanyang panahon, Peter assured that these false teachers will be judged, no? These false teachers will be judged, and to prove that, he gave several examples. He gave several examples. We have 3 examples of God's righteous judgment that we must seriously consider. Bakit? Hindi lang ito natin dapat marinig. Unawain natin kung bakit binigay ni Apostle Peter itong bilang halimbawa sa mga taong gumagawa ng masasama, no? Una, no, tatlong halimbawa 'yon ng paghahatol ng Diyos na nangyari sa nakaraan. Sa nakaraan. Una, God's judgment to angels. God's judgment to angels sa verse 4 ng ating teksto, no? Sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel nang magkasala sila, hindi sila ibinulid sa impyerno at nilagyan ng tanikala ng kadiliman upang ingatan hanggang sa paghuhukom. We see here the judgment of God sa mga anghel. Now, many angels ang pinag-uusapan natin dito. Maraming mga anghel na nag-rebel or tumalikod sa Panginoon. Actually, yung hindi binigay ang exact number nito, but sa ating when we read in Revelation chapter 12 verse 3 to 4. Revelation chapter 12 verse 3 to 4, it assumes na a third or 1/3 ng mga anghel sa kalangitan ang binigyan or ang tumalikod sa Diyos, no? Revelation chapter 12 verse 3 to 4. Sabi dito, no? At may isa pang tanda na Revelation 12 verse 3 to 4, at may isa pang tanda na nakita sa langit, isang malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga uloy may 7 diadema. Kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga ito sa lupa. So yung binabanggit dito, no, symbolism kasi nung ginagamit natin dito, ang pagkasulat nito, yung 3 bahagi ng mga bituin ay nagsisimbolo sa mga anghel. So 1/3 of the angel in heaven rebelled against God. At ginawa nga itong example ni Apostle Peter ng paghuhukom ng Diyos, God's judgments to the angels. Now, some commentators recommends na huwag tayong mag-speculate kung ano ang nagawang kasalanan ng mga anghel na ito. Maaari nating sabihin yung Genesis chapter 6 verse 2. Maraming gumagamit noon to give the exact sin na commit ng mga anghel ng Panginoon, pero maaring hindi rin tama na gamitin iyon. We cannot speculate, but Peter states only sa ating teksto, no? Peter states only that angels sinned, no? Yun lamang ang binigyan niya ng focus sa kanyang sulat, that the angels, a third of God's angels, sinned and rebel against God. At inumit niya, hindi niya sinama yung detalye ng kasalanan, kung ano yung nagawa nila. Maaring ito ay hindi importante sa punto na kanyang nire-raise, no, sa kanyang sulat. And we surmise that these angels sinned after Satan fell into sin.
no? Ito ang maaring nating ma-derive from reading of Revelation chapter 12 verse 3 to 4. We surmise that these angels sinned after Satan fell into sin and before Satan tempted Adam and Eve in the paradise. Na naroon na nagrebel na yung a third portion of angels in heaven bago pa matukso or mahulog sa kasalanan si Adam and Eve sa paradise. And we see that God sent them, these fallen angels to hell. No, sa ating teksto na ating binasa, to hell. Ang sabi dito, verse 4, again, sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel nang magkasala sila, kundi sila ibinulid sa impyerno. Yung hell na salita dito sa Greek, ang ginamit ni Peter dito is yung Tartarus. Tartarus. Kasi merong ding ibang Greek word na ginagamit pag sinabing impyerno or hell, which is yung Hades, no, or Hades. But ang ginamit dito is Tartarus. Might be because of many Greek-speaking audience or recipient of his letter. Maaring sila ay Hudyo, ngunit sila ay maaring ang kanilang lengguwahe ay Griego na mas nakakaintindi or mas magigets nila ang ibig sabihin ng impyerno if Peter will choose the term Tartarus. Sapagkat Tartarus is a Greek term for hell. Tartarus. So God sent these false angels to hell or Tartarus. Actually, yung Tartarus sa salitang Griego, ito yung impyerno wherein masasabi, ito yung part ng impyerno wherein ito yung pinaka deepest part of hell na kung saan doon dinadala ang mga panaparusahan sa pinakamatinding part or place of hell, no? Tartarus ang ginagamit, no? God delivered them into hell, delivered them into chains of darkness. So somehow, yung iba, pag nabasa to, chains of darkness, ano ba yung nakatanikala or nakaposas ba yung mga anghel na doon sa Tartarus? So maaring ganun ang maging explanation dito. But remember, angels are spirits. So how can we think of angels who are spirit na nakatanikala? So hindi siya nagtutugma, no? Maaari din nating sabihin or interpret yung chains of darkness is yung talagang yung, di ba, pag sinabing chains is yung dikit-dikit or parang I can say yung pagka pinagsama-sama, di ba? Chains or pinagsama-sama or talagang pinagsama-samang kadiliman. Chains of darkness, maaari nating ganong isipin ang term na ito. Chains of darkness, that means that is utter darkness. No? Doon nakapwesto or idinala ng Panginoon ang mga anghel na nagrebel sa kanya in the place of utter darkness. In some translation, in the gloom of darkness. Yun ang ibang translation dito. And these evil angels remained there in that portion of hell, in Tartarus, no, waiting, no, for final judgment of God to be tormented day and night forever and ever. Nakalagay diyan yan ang nakasulat sa Revelation chapter 20 verse 10. Anong sabi sa Revelation chapter 20 verse 10? Ang sabi dito, at ang diablo na dumaya sa kanila ay inihagis sa lawa ng apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. No? That's the place where the false teachers, naka dito, bulaang propeta. That's the place reserved for false teachers. Ayon sa nabasa natin at sa mga anghel
no? At sa mga anghel na inilaan ng Panginoon para sa walang hanggang kaparusahan, forever and ever, will be tormented forever and ever, day and night. Now, makikita natin dito yung argument from greater to lesser. Bakit po, no? Yung argument from greater to lesser. Bakit po? Sabi dito, if God, kung ang Diyos hindi niya hinayaan or did not spare the angels, na kung ating pag-aaralan ng mga anghel, these are higher beings than human, no? These are higher beings, created higher beings than man. If God did not spare the angels, no? Will He not punish false teachers? Mga tao lamang false teachers leading God's people astray. So nakita natin yung principle of greater to lesser. Mga greater being to. How much more ang mga tao lamang, mga false teachers? Hahayaan ba ng Panginoon na hindi maparusahan ang mga false teachers, no? Na umaakay sa mga tao uh, sa maling kaalaman patungkol sa Diyos, false teachers bringing damning heresies sa mga tao na naghahangad na matagpuan ang katotohanan. Pangalawang example ni Apostle Peter, God's judgment to ancient world. Now, pag sinabing ancient world, hindi ito yung lugar, bagkus ito ay nagpapatungkol sa mga tao. No? Ancient people or the ungodly people. Pag sinabing ancient world, God's judgment to ancient world or the ungodly, the ancient people, no, who are ungodly. And who are these ungodly people? Sino itong mga to? Wicked men, ungodly men whose thoughts are only evil. Yan ang sinabi sa Genesis chapter 6 sa time ni Noah. Sa time ni Noah, ang sabi sa Genesis chapter 6 verse 5. These are the ancient world. No, these are the people in the ancient world whose thoughts are only evil. Genesis chapter 6 verse 5. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. No, yung paggamit ni Apostle Peter sa example na ito, it parallels to the wickedness of people in Jesus' second coming. Nabanggit ito sa Matthew chapter 24 verse 37 to 39. No? Tingnan natin tong mabuti. Matthew chapter 24 verse 37 to 39. Yung wickedness ng mga tao sa panahon ni Noah at dumating ang baha, ang paghuhukom ay ginamit na parallel ng wickedness ng mga tao sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Matthew chapter 24 verse 37 to 39. Ito po sinasabi, kung paanong sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Now this reminds us that we are living, no, sa muling kung ang Panginoong Hesukristo ay malapit nang dumating, no? This remind us that we are living in an increasingly evil world. Na iyon nga ang example or parallel na ginamit ni Apostle Peter sa kanyang halimbawa, no? Dito, ginamit niya ang halimbawang ito at sinabi rin ng ating Panginoong Jesucristo na ito ang picture ng muling pagbabalik ng anak ng tao at pinarusahan ng Diyos
ang mga wicked people na ito, the ungodly people in the time of Noah, ng pagparusa sa kanila sa pamamagitan ng baha, flood. In the Greek word, ginamit dito yung cataclysmos, or in the English term, kung saan natin na-derive yung cataclysm or calamity or disaster. No? Cataclysmon. No? God used flood water to destroy the ungodly world. Now, this is another argument from greater to lesser. Na makikita natin na if God did not spare the ungodly world, ibig sabihin lahat ng tao maliban sa 8, no? Sa 8, si Noah at ang kanyang 7 niyang kasama. If God did not spare the ungodly world, no? During the time of Noah, almost sabihin na natin almost, kasi hindi talaga lahat, kasi meron pang 8. Almost the whole population of the world. No? Ganong karami 'yon? No? Almost all. How can we expect that a significant number of false teachers noon hanggang sa ngayon will be spared? Nakita natin yung greater to lesser principle. Lahat ng population versus sa significant numbers of false teachers. Well, siyempre, hindi naman lahat ng tao or lahat ng mapapahamak or mapupunta sa impyerno sa araw ng paghukom ay tinaguri ang false teachers. But these significant numbers of false teachers compared to the population, no? Population ng mundo sa panahon ni Noah, another principle of greater to lesser. Pangatlo, no? How can we expect that significant number of false teachers will not be spared? Now, pangatlo, God's judgment with Sodom and Gomorrah. God's judgment with Sodom and Gomorrah. Let's read verse 6. No? Sabi dito, kung paanong pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga lungsod ng Sodoma at Gomorrah at ginawa niyang abo upang maging halimbawa sa mga mamumuhay ng kasamaan. Now, God judged Sodom and Gomorrah and the nearby cities. Actually, ang madalas nasasabi lamang is yung pinaulanan ng Panginoon, yung Sodoma at Gomorrah, pero meron pang ibang nearby cities doon, including Adma, Seboim, and Bela. Sabi sa Genesis chapter 14 verse 2, hindi lang Sodoma at Gomorrah yon. Sabi sa Genesis 14:2, nung naghiwalay si Abraham and Lot, no? Itinoon ni Lot ang kanyang paningin doon sa plains of Jordan, at ito ang bumubuo sa plains of Jordan, yung mga city na ito. Sabi sa Genesis 14 verse 2. Sabi dito, at ang mga ito ay nakipagdigma laban kay Beta na hari ng Sodoma, kay Birsha na hari ng Gomorrah, kay Shinab na hari ng Adma, kay Shemeber na hari ng Seboyin, at ng hari ng Bela na si Zoar. So these are the cities na kung saan itinoon, no? These are the plains of Jordan, kung saan itinoon ni Lot ang kanyang paningin, na kanyang pinili kung saan siya pupunta nung sila ay maghihiwalay na ni Abraham. No? Ito ang mga cities na ginunaw ng Panginoon sa panahon ni Lot, no? And though describes as fruitful soil, kasi kung babasahin natin 'yan, no? Yung mga plains of Jordan, these are fruitful soil. Yet this place, these cities, no, ay pinamumugaran ng kasalanan. These cities, no, in these cities sin abounds. Genesis 13:13. Sabi sa Genesis chapter 13 verse 13, dinescribe ito. Genesis 13:13. Ang mga tao nga sa Sodoma ay napakasama at makasalanan sa harap ng Panginoon. Now God soon turned this fruitful land into ashes. At nangyari iyan.
Nangyari yan sa panahon ni Lot. The sin of Sodom and Gomorrah and the nearby cities of sexual immorality and perversion is a picture of false teacher. Naalala natin yung pag-aaral natin last time, yung picture ng false teachers in their lives of sensuality. No? Balikan natin yung ating teksto. No, yung teksto natin last time, yung binanggit yung sensuality ng mga false teachers, sabi sa verse 2 ng 2 Peter chapter 2, many will follow their sensuality. Now, ano tong sensuality? No? Following the physical desires of body without restraint, sexual immorality without restraint. So ganito ang Sodom and Gomorrah. Kaya napipicture din dito yung mga katangian ng mga false teachers, no? The sin of Sodom and Gomorrah of sexual immorality and perversion is a picture of false teachers' characters in their sinful life of sensuality. We see this. We will also see the similarity of how Jude describes false teachers' sin and destiny. Sabi dun sa Jude verse 7. Jude verse 7 itong sinasabi, just as Sodom and Gomorrah and the cities around them. Ito nga yung Adma, Seboim at Bela, and the cities around them, since they, in the same way as these, indulged in gross immorality and went after strange flesh, are exhibited as an example in undergoing punishment of eternal fire. At ito yung destiny nga, no? Si Jude, no? Ito yung destiny ng mga false teachers. Si Jude, sinulat niya to, ginamit niya rin yan Sodom and Gomorrah to explain the destiny of the false teachers, sapagkat ito rin ang tema ni Jude, no? Sa kanyang epistle, false teachers have come sa church, crept in to the church unnoticed. Now, obserbahan natin. Sa Matthew chapter 10 verse 15, yung severity, yung ating Panginoong Jesucristo, no? Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na there is more judgment, no? There is more severe judgment, more than Sodom and Gomorrah experience, which will come to those who will reject the preaching of the kingdom of heaven. So tingnan natin ng Matthew chapter 10 verse 15. Ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, no? Matthew chapter 10 verse 15. Ito po ang sinasabi, truly I say to you, it will be more tolerable from the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. At anong city to? Yung pinupuntahan nga ng mga apostles, where they are preaching about the kingdom of heaven. Sabi sa verse 7 ng chapter 10, balik tayo, verse 7, basahin natin, no? Matthew chapter 10 verse 7, as you go, preach saying the kingdom of heaven is at hand. Ang mga apostol, pag pumunta sila sa mga cities na ito at sila ay hindi tinanggap, ano ang comment ng Panginoong Jesucristo? Truly, I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. Let's observe this passage, no? Judgment, yung judgment na ibibigay ng Panginoon sa mga magre-reject ng preaching of the kingdom. Pag sinabing more tolerable, ibig sabihin, it is a principle from lesser to greater. No? The judgment of those who will reject the preaching of the kingdom. So pag narinig natin yung mga preaching of the kingdom of heaven, so it brings us or it points us sa gospel, no? Sa gospel preaching. Kaya makikita natin dito yung judgment and destruction na hindi mapaghihiwalay. Kaya nga sa unang part ng ating text sa verse 3, no? Sa second part, sa last part ng verse 3 sa ating teksto, basahin natin muli ang kasasapitan ng mga false teachers at ng mga tumatanggi, no, sa ebanghelyo. Anong sabi?
ang hatol sa kanila mula ng una ay hindi maantala at ang kanilang kapahamakan ay hindi natutulog. Ang hatol, judgment, at yung kapahamakan, destruction, or pagkawasak. Ginamit dito kasi kapahamakan, pero destruction or talagang pagkawasak or condemnation, destruction, medyo mas mababaw pa or medyo soft yung term. But destruction or pagkawasak ang mas magandang nailagay dito, no? Judgment and destruction combined, no, are the destiny of all the wicked people, including angels, false teachers, including angels who rebelled against God together with the false teachers. Gayun na rin ang mga wicked people na sumasalamin, no, sa mga example na binigay ni Peter sa judgment, sa tatlong judgment na yon. Wicked people, ungodly men, no? Pangalawang punto natin, no, to address these questions in the minds of Peter's followers, no, yung lament na ito, una, negatively addressed, no, yung pinakita niya that God judges and destroys the wicked. Pangalawa, no, positively, no, to address their lament, probable lament in their minds. God preserves and rescue the righteous. Saan natin yan makita? Unang part o first part ng verse 5 at tatalon tayo sa verse 7 and verse 9. Anong sabi sa verse 5, first part ng verse 5? At kung paanong ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran kasama ng 7 iba pa. No? God preserves, yung iniligtas diyan, ginamit ay preserves, no? Preserve or protect. God preserves Noah. At verse 7 and 9 to 9, ang sabi, at kung paanong iniligtas or rescue, iniligtas niya ang matuwid na si Lot na lubhang nabagabag sa mahalay na pamumuhay ng masasama, sapagkat ang matuwid na taong ito na nabuhay na kasama nila araw-araw ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa na kanyang nakita at narinig. Kung gayon, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal mula sa pagsubok at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng pag-ukom. Now, if God sends to judgment and destruction ang mga ungodly, God, on the other hand, preserves and rescue the righteous. Diba na-address ni Peter yung maaring question or lament ng mga tao? Paano na kami? No? Bakit hindi pa husgahan ng Panginoon ang mga false teachers na ito na maaring dala sa amin sa kapahamakan? Paano kami? Now, this is the answer of Peter. God preserves and rescues the righteous. Now, Peter stresses here the preservation of the righteous. No? God's preservation. At sino yung taong ginamit niya ditong halimbawa? Si Noah. Si Noe. God stresses the preservation of Noah sa first part of verse 5. At kung paanong matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman iligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran kasama ng 7 iba pa. Peter stresses the preservation of Noah and his family along with the ungodly people in his time. No? Kasama, doon sa panahon niya, naroon siya in the middle of the ungodly people in his time. Now, for 120 years, no, si Noah ay naging abala sa pagtatayo ng arka, no? Sa arka, yung Noah's Ark, no? For 120 years, sa utos ng Panginoon, binuo niya yon. And sa panahon ng 120 years, no? Together with the people around him, around his family, no?
God preserves Noah and his family. No? For 120 years, no? God preserves Noah not because of his obedience, no? Not because of his obedience, but by God's favor. Paano natin? Bakit papaano si Noah ay nangyari sa kanyang buhay iyon? Yung pagkaligtas or yung preservation ni Noah ay hindi sa merito ng kanyang obedience. Sapagkat kung babasahin natin, nauna na ipakilala si Noah sa scripture na taong nakatagpo ng biyaya. Anong sabi sa Genesis chapter 6 verse 8, no? Genesis chapter 6 verse 8. Bago natin nalaman ang mga detalye patungkol sa buhay ni Noah, sinabi na kagad sa Genesis chapter 6 verse 8, subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Noah found favor in the eyes of God. Kaya naman, sa panahon ng 120 years na yun, sa utos ng Panginoon na bumuo ng arka, no? God saved Noah by God's unmerited favor. Meaning, Noah is saved by grace. No? And in reverent fear, katulad sa komento ng Hebrews chapter 11 verse 7 patungkol kay Noah, Hebrews chapter 11 verse 7, in reverent fear, Hebrews 11 verse 7, sabi dito, anong sinabi patungkol kay Noah? Hebrews 11:7, sa pananampalataya ni Noe nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y naging tagapagmana ng katwirang iyon sa pananampalataya. In reverent fear, Noah constructed the ark, no? A sign, no? Bigyan nating focus yung in reverent fear. 11:7 actually sa English translation, Noah 11:7, ang sabi dito, by faith being warned by God about things not yet seen, in reverence, no? Prepared an ark. In reverent fear, in reverence, yung reverence na yun, reverent fear yun, he made the ark. He obeyed God, no? Makita natin yung sign ng isang tao na nakatagpo ng biyaya, ng kanyang puso ay binago, no? Na merong reverential fear sa Diyos sa kanyang pagsunod sa sinabi ng Diyos sa kanya, a sign of a regenerate man. Na kaya naman sinabi sa komento sa kanya sa ibang parte ng scripture that he has found favor or a righteous, no? Or a herald of righteousness. A herald of righteousness. Bigyan nating pansin ang sinabi sa kanya bilang herald of righteousness, no? Sa verse sa verse 5, no? Sabi dito, at kung paanong ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagamang iniligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran. Herald, no? Herald of righteousness, tagapangaral ng katwiran, his very life, no? Maaring i-interpret natin ito na ganito, that his very life, yung kanyang pamumuhay, would have been so different amidst those people around him, no? From the people around him. Talagang kakaiba. Sapagkat siya ay may pusong binago. Meron siyang reverential fear sa Diyos. Siya ay sumusunod sa sinabi ng Diyos. Ang kanyang buhay ay nag-stand out, no? Among those ungodly people. Now sa atin, kamusta ang ating pamumuhay? No? No? How is our life? How is your life?
Mga kapatid, mga kaibigan, how is your life? Does it speak um, volumes about your suppose or your profession, no? As Christ followers? Talaga bang ang buhay natin talaga ba ay talagang nakakakitaan from the people around us na tayo nga ay may allegiance to Christ? Katulad ni Noah na ang kanyang buhay, even though he doesn't speak, no? His life speaks for itself na siya ay tagasunod ni Kristo, a herald of righteousness. We can interpret like that na siya ang kanyang pamumuhay ay nagtuturo ng katwiran. And we can also assume that Noah opened his mouth na talagang direkta na nagturo siya ng katwiran, no? Nagherald ng mensahe ng Diyos about sa papalapit na paghuhukom, yung flood na paparating upang lipulin ang mga tao. So maaring ganun ang ating assumption, no? Yung kanyang pamumuhay ay nagtuturo ng katwiran at maaring siya ay nagsalita patungkol sa paghuhukom ng mga tao na patuloy na nagre-rebelde sa Diyos. Now, ang challenge sa atin, how can we keep now, no? How can we keep quiet? How can we keep quiet when we know that others are going to ruin? Katulad sa buhay ni Noah, no? Siya ay herald of righteousness sa kanyang panahon na alam niya na may paghukom, may judgment na darating. Now, how can we be quiet? No? And will not herald, no? The gospel of salvation to others who are going to ruin. Bigyan din natin ng stress yung pag-rescue kay Lot sa verse 7 and 9. Ang pag-rescue ng Panginoon kay Lot sa verse 7 at kung paanong iniligtas. Ginamit dito yung word na rescue, no? At kung paanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot na lubhang nabagabag sa mahalay na pamumuhay ng masasama, sapagkat ang matuwid na taong ito na nabuhay na kasama nila araw-araw ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa na kanyang nakita at narinig. Kung gayon, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal mula sa pagsubok at maglaan ng di matutuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Now let's focus on the life of Lot. Lot is called righteous sa ating teksto. No, the righteous Lot. Lot is righteous, no? Sinabi dito, not because dahil sa kanyang mga gawa o sa kanyang direct actions, sapagkat kung makita natin, basahin pa natin ang scripture, ano pang mga ginawa ni Lot later on. After he was rescued out of Sodom and Gomorrah, naroon yung kanyang drunkenness, di ba? Nakita natin siya yung nalasing, no? Nilasing at nalasing, no? Yung kanyang drunkenness, no? At yung ginawa niya na kumbaga talagang willing siya na ibigay yung kanyang mga daughters doon sa mga wicked men na humahabol sa mga anghel ng Diyos. So makita natin yung hindi yun yung basis ng pagtawag sa kanya bilang righteous. Lot is called righteous. Makita natin dito because why? Kasi nagbigay ng comment dito, no? Pag sinabing parang nagbigay ng paliwanag kung bakit naging righteous si Lot. Anong sinabi sa verse 8, no? Lot is called righteous because the general prevailing inclination of his heart and his actions, no, is righteous. Is righteous. Nababagabag siya. Anong sabi sa verse 8? Naka-open and close parenthesis, no? Sabi dito, sapagkat ang matuwid na taong ito ay nabubuhay na kasama nila araw-araw, ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa at kanyang nakita at narinig.
So ito yung komento sa buhay ni Lot. Ang sabi dito, kaya siya tinawag na righteous. Now this means God does not account men as righteous or unrighteous from one single act. No? From one single act. But I mean, I'm sorry, God does not account men as righteous from one single act or to the act na kanyang ginawa sa oras ng kanyang kumbaga sa oras na ito ay sa oras na yon, no? God does not account men as righteous from one single act but from the general course of life, no? Yung kung titingnan ng kanyang pamumuhay, no? Na makikita na merong righteousness sa kanyang pamumuhay. Now, it reminds us, no? This is a reminder also for us in passing quick judgment. Just because we saw one person, a person, single flaw, no? Yung character ng isang tao, no? I-judge na kaagad natin. So, hindi tayo dapat maging quick in judging people. Kung may nakita man tayong isang single flaw sa kanya, ay, bakit ganitong taong to? Masama pala ugali. Ganun kaagad. Ganun kaagad natin siya kabilis huhusgahan, no? Sapagkat kung ang Diyos ay hindi humuhusga, no, ng tao from his a single act na kanyang nakocommit, bagkus siya ay tumitingin sa general course of his life kung meron niyang katuwiran sa kanyang buhay. Now see the additional, banggitin muli natin yung additional commentary sa verse 8 nga about Lot being righteous, no? His righteous soul was tormented by sin around him day by day. Now, ganito ba? Ganito ba ang napipicture sa ating mga buhay? That whenever sin, no, comes to us, meron bang katulad ng puso na meron si Lot? Thus, crediting to him, no, righteous, no, a state of being righteous. Now, sinner takes pleasure in wickedness. Yan ang tunay, no, na estado ng puso ng isang makasalanan. He takes pleasures in wickedness. But in a grief, it is a grief and frustration to the soul of the righteous kapag siya ay nagkakasala. No? Sana ganyan ang estado ng ating buhay, no? Nang kapag tayo ay nakita natin sa ating sarili na tayo ay nakakumit ng kasalanan, meron tayong grief and frustrations. But for the sinners, no? For the wicked people, pleasure sa kanila 'yon. Hindi man lamang nababagabag sa kasalanan na kanyang nagagawa, no? That somehow gauges us kung tayo nga ay tunay na nadamitan or merong katwiran sa ating mga buhay. Now, let's be cautious dito, no? Kaya tayo being in a bad, kung tayo ay napapasama sa mga kung tayo man ay naroroon sa lugar kasama, no, ng mga ungodly people, bad company, no? Bad company. Bad company, kung tayo ay naroon sa isang bad company, nawa, no, ang ating estado, meron tayong guilt and grief sa nakikita natin at sa mga naririnig natin. At hindi tayo, kumbaga parang nakikitawa pa or nakikisaya pa sa mga kasalanan na nangyayari around us. No? We must experience either guilt or grief. No? Guilt, why? No? Sapagkat kung tayo ay nagkasala among those people, sana tayo ay magkaroon ng guilt sa ating mga puso. At kung hindi man, no, at nakikita natin ang kasalanan, no, around us, merong grief sa atin. No? Nananaghoy tayo, naglalament tayo sa kasalanan na nakikita natin around us. At hinahangad natin na yung mga tao na yon around us na nagpapatuloy sa kasamaan, hinahangad natin ang pagbabago ng kanilang isip, pagsisisi sa kanilang kasalanan. Merong grief, no?
giving emphasis on the word rescue. Sabi dito no sa ating teksto. At kung paanong iniligtas. Yung ginamit ditong rescue, no, sa salitang Grego, ang ibig sabihin nito yung talagang grinab, hinila. Hindi siya yung parang inanyayahan lang, no? Yung ginamit din itong word na rescue, hinila. Now, kaya nga binigyan natin ng distinction yung protection. God knows preserve or protect, no? Sapagkat ang protect ay nagbibigay lamang, yung parang pag pinotectionan mo yung isang tao or isang bagay, naglagay ka ng harang. Pero yung nag-rescue ka ng isang tao, yung isang tao na yun ay nandoon sa talagang lugar na wala siyang magagawa. Ngunit hinila mo siya palayo, ni-rescue mo siya para siya ay maligtas. That's the meaning of the use of the word rescue here. Given the torment Lot had in the sinful land of Sodom and Gomorrah and pronounced the destruction of that place, God grabbed him out, forced him, no, to be force him or force him out, palabas doon sa lugar na yun. God knows how to rescue Lot. God knows how to rescue the righteous. Yan ang ginamit doon sa Genesis chapter 19. Tingnan natin yung eksena, no, sa pag-rescue kay Lot. Di ba sinabanggit ko kanina yung word na rescue dyan, yung grinab talaga, hinila. Genesis chapter 19 verse 15 to 16. Sabi dito, Genesis 19 verse 15 to 16. So Genesis Genesis 19 verse 15 to 16. Sabi dito, kinaumagahan, pinagpamadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, bumangon ka, isama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Subalit siya'y nagtagal. No? Nagtagal pa siya doon. Hindi siya agad umalis. Kaya't dahil sa habag sa kanya ng Panginoon, hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae at siya inilabas nila at iniwan sa labas ng bayan. So nakita natin yung paggamit ng rescue dito, talagang hinila, no? No? Talagang grinab, papalabas, ni-rescue. God certainly knows how to rescue His people, no? And punish His enemies. No? Noon sa panahon na siya ay walang magagawa doon sa lugar ng Sodoma at Gomorrah, hinila ng Panginoon si Lot papalabas sa lugar na iyon. God certainly knows how to rescue and save His people and punish His enemies. Now, this point of God preserving and rescuing the righteous presuppose that we are not free, no? We are not free from temptations and trials, but God is able to rescue us out of this situation. The situation of temptations and trials, katulad ng pamumuhay na meron si Noah at si Lot. No? God knows how to preserve and rescue His people. So nakita natin, no? Hindi niloob ng Panginoon na hindi tayo makaranas ng mga temptations and trials, but when we are there in the rescue, in the times of trials and temptations, God knows how to preserve His people and rescue His people out of yung sinabing yung the word Greek na ginamit, yung Greek word na ginamit diyan, yung out of ekyon. Hindi ibig sabihin na hindi tayo makakaranas ng mga trials and temptations in life. Pag sinabing out of, nandoon ka at ang Diyos ang bahala sa iyo. God is sovereign to preserve you and rescue you from the times of temptations and trials. Now, anong mga application natin dito? That God knows how to judge and
destroy or punish the ungodly, and God knows how to preserve and rescues the righteous. Ang mga application natin dito, makita natin that God is the only judge and Savior of all men. God is the judge and Savior of all men. He judges the wicked for destruction, no? And He also preserves and rescue the righteous. Now, paano nangyayari ito? Paano ang kaluwalhatian ng Diyos ay mahayag sa bagay na to? God is glorified in the salvation of His people. No? Naluluwalhati ang Diyos sa pagliligtas ng mga makasalanan. And at the same time, God is glorified in the judgment of the wicked. Sabi sa Romans chapter 9 verse 22 to 23. Romans chapter 9 verse 22 to 23. Sabi dito, ano nga kung sa pagnanais ng Diyos na ipakita ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtitiis na may pagtitiyaga sa mga kinapopuotan niya na inihanda para sa pagkawasak upang ipakilala niya ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga kinaaawaan na kanyang inihanda ng una para sa kaluwalhatian. So God is glorified in the salvation of His people and in the judgment of the wicked. Kaya nga sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa bawat gospel proclamation natin, iniiwasan natin na makapagpahayag ng gospel na hilaw. Ibig sabihin na ang ating ebanghelyo sa ating pagpapahayag ay puro lamang patungkol sa pag-ibig ng Panginoon sa mga tao, no? Love, 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 love ang ating mga preaching, ang pag-ibig ng pagliligtas ng Diyos sa mga makasalanan. Nawa hindi natin i-compromise ang gospel sa ating pagpe-preach sapagkat kung tayo ay matapat sa pagpapahayag ng ebanghelyo, no? Ipi-preach din natin ang kalakip na destinasyon ng mga tao sa mga tatanggi sa ebanghelyo na ating ipinapahayag. Kaya never preach salvation apart from judgment. No? God's love apart from God's wrath ay hilaw na ebanghelyo. No? Yung pagmamahal ng Diyos sa mga makasalanan, no? Kung ipapahayag natin 'yon, dapat kalakip din 'yon ang pagpapahayag na ang Diyos ay namumuhi sa mga taong tatanggi sa kanyang ebanghelyo para sa kanilang ikaliligtas. Away from half-cooked gospel that endangers many who are genuinely seeking the truth. Yun nga yung kalagayan ng mga tao sa panahon ni Peter, no? Na nagsasabi na bakit pa tayo mamumuhay ng may kabanalan. Maaring ganito ang kanilang iniisip, bakit pa tayo mamumuhay ng may kabanalan kung hindi naman totoo ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Isa yan sa mga argumento dito sa 2 Peter na dinideny ang second coming ng Panginoong Hesukristo. Kaya bakit pa mamumuhay daw ng may katuwiran? No, kaya nga binibigyang diin ni Apostle Peter dito ang paghuhukom ng Diyos. Kaya we must keep away from half-cooked gospel that endangers many who are genuinely seeking the truth. No? Sapagkat kung hindi natin ipapahayag ang kabuuan ng ebanghelyo para sa ikaliligtas ng mga tao at sa ikapapahamak ng mga tatanggi sa ebanghelyong ito, ay maaring ang makokompromiso, no? Ang katotohanan na kinakailangang malaman ng tao na naghahanap ng tunay na katotohanan. And also, isa pa, God can deliver immediate judgment in history and He can still do it now aside from the impending final judgment. Di ba? From the history, nandoon ang mabilis na paghuhukom ng Diyos sa mga taong makasalanan. Dumating agad sa kanila, sa panahon nila.
And sa panahon natin ngayon, maaaring gawin ng Diyos yan. No? Maaaring gawin ng Diyos yan na maaaring mabilis, swift, ang pagkapuksa ng mga tao. Yun nga yung sinabi sa ating teksto sa second part ng verse 3, no? Sabi dito, ang hatol sa kanila mula ng una ay hindi maantala at ang kanilang kapahamakan ay hindi natutulog. Maaring makatanggap ka agad or matanggap kaagad ang judgment na yon, or maaring hindi din. Ganyan ang picture ng judgment when we talk about judgment of God. Maaring immediate, maaring sa ating pagkaunawa nadidelay, pero hindi nga ito delay. Now until that final day comes, yung huling paghuhusga, no, ng Panginoon ay dumating sa panahon para sa atin. Until that final day comes, ang Panginoong Diyos, He is still calling people to repentance. Yan ang wag tayong magtaka or wag tayong kumbaga kung ating iisipin na bakit hindi pa dumating ang Panginoon or bakit pa hindi husgaan ng Panginoon ang mga tao na patuloy na gumagawa ng masama around us. Maaaring ganito ang purpose ng Panginoon. He is still calling people to repentance. At wag nating isipin, no, that the judgment of God is very untimely, no? His judgment is appointed already. Ngunit walang nakakaalam nun. Yun din ang sinasabi sa scripture. Ngunit iyon ay darating. No? Iyon ay darating. And God is able to save His people, His righteous people to the uttermost. Kaya kung tayo man ay nababagabag or napanghihinaan ng loob, na why this sin, no? Sinful ways of people around us ay patuloy na nangyayari, or maging ang kasalanan sa ating buhay ay patuloy na nangyayari. This is a comfort for all of us that God is able to save us from the uttermost. Kung katulad ni Lot, no, na walang magagawa para sa kanyang sarili, sa kanyang kalagayan, God is able to grab him out from that place, sinful state, no? And makita rin natin na we can trust God. He is trustworthy sa mga taong kanyang iniligtas. He is trustworthy to keep His people until Jesus comes. So sana nga ganun ang ating kalagayan, no? And kung iisipin man natin, no? Bakit hindi pa ngayon dumating ang Panginoon? Isa sa mga comforting verse na ating maaring pagbulay-bulayan dun sa parable of the wheat and the tares, na sa Matthew chapter 13 verse 29 to 30, na makita natin dito na mayroong isang nagtanim, ngunit mayroong isang naghalo, no, ng halo ng masamang binhi doon sa nagtanim, sa kanyang mga tinanim, no, na trigo. Sa Matthew chapter 13 verse 29 to 30, and later they found out na mayroong naghasik ng masamang binhi doon sa kanyang field. At ano ang sinabi dito sa parable? Matthew chapter 13 verse 29 to 30. Ang sabi dito, o paano bang makakapasok ang sinuman? Matthew 13 verse 29 to 30. Ngunit sinabi niya, ang assessment ng mga gumagawa doon sa taniman, sabi dito, sinabi niya sa kanila sa verse 28, isang kaaway ang gumawa nito, yung naghasik ng masamang bunga, at sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo bang kami pumaroon at tipunin ang mga iyon? Sabi sa verse 29, ngunit sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihin, at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga
manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagbigkis-bigisin ninyo upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang tigo sa aking kamalig. Kung makita natin dito that in the time that the wheat and the tares, no, na nagre-representa sa mga uh, righteous man, that the righteous and the ungodly all together, no? Sa isa panahon na itinakda ng Panginoon ay darating ang araw ng harvest, ang araw ng paghukom. At makita natin dito na hindi favorable sa mga ungodly or doon sa mga damo na gagapasin, no? Sa parable na ito, hindi favorable sa kanila ang dating ng harvest. Hindi favorable. Ngunit ito ay favor sa mga tao ng Diyos. Na hanggang sa panahon ngayon, kung hindi pa darating ang araw ng pag-aani, the day of harvest or ang araw ng paghuhukom, no? Patuloy na tinatawag ng Panginoon ang kanyang mga tao. This is a favor for all the people of God, no? To hear the message of the gospel. Kaya nga tayo, we preach the gospel indiscriminately because we don't know who are the elect, no? We call the people to repentance because we don't know who are the elect. And in the proper time, in the right time of God, He will come, no? He will come to gather the wheat or the tares to be delivered in the in fire, no? At ang kanyang mga tao ay gagather niya para dalhin sa kanyang kamalig. Now, para sa mga kaibigan natin na wala pa sa Panginoong Jesucristo, we've been talking about judgment. So anong ano sa iyo? Anong impact nito sa iyo? No? Does it cause you to think about yourself? Does it triggers you kung ano ba ang kahahantungan mo sa araw ng paghuhukom? Now, ang paghuhukom po ay tunay at totoong darating. At ito ay darating at ang instrumento ng paghuhukom, ang gagamitin ng Diyos na instrumento sa paghuhukom ay walang iba, kundi ang kanyang bugtong na anak. Judgment will come, no? Although God the Father is the author of judgment, no? Of that final judgment day, but the instrument of judgment will none other than His Son, our Lord Jesus Christ. At imagine, no? Kung wala ka, or if you are not in allegiance with the judge, whom the Father will send to judge the living and the dead. Kung wala ka sa kanyang panig, imagine kung ano ang iyong kahahantungan. Kung wala ka sa Panginoong Jesucristo sa araw ng paghukom. At ang malinaw ang ebanghelyo, no? Malinaw ang ebanghelyo that God saves people through His appointed only Son, no? For the salvation of the sinners. Sa pamamagitan ng kanyang anak lamang na nagbuhos ng kanyang dugo, no? Ang dugo ng Panginoong Jesucristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, ang pambayad utang sa mga kasalanan na nagagawa ng mga tao, no? And that includes your sin and my sin. Now, ang paghuhugas ng dugo ng Panginoong Jesucristo ay hindi siya lamang parang wishful thinking na hugasan mo ang aking kasalanan. Well, hindi ganun lamang po 'yon, no? Yung paghuhugas ng dugo ng dugo ng Panginoong Diyos sa mga kasalanan, it is coupled with genuine repentance. Kaya ang hamon na sa mga tao para sa kaligtasan ay magsisi at manampalataya, no, sa Panginoong Hesukristo. At doon lamang ng iyong kasalanan, no, ay mahuhugasan. Kung ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan ng tunay at manampalataya sa tanging tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Yan ang kailangan mo, kaibigan. Kung wala ka pa sa Panginoong Hesukristo na mahugasan ang iyong kasalanan at madamitan ng katuwiran ng Panginoong Hesukristo.
Yan ang titingnan ng ating makatuwirang Diyos sa araw ng paghukom. Kung hindi ka covered ng dugo ng Panginoong Jesucristo sa araw ng paghuhukom, ikaw ay tiyak na darating sa araw or darating sa oras na ikaw ay sasapit sa walang hanggang kaparusahan. At kung abutan ka man ng kamatayan ngayon, sa panahong ito, kung naalala natin yung scripture reading natin kanina, no? Sa Luke chapter 16, verse 27, 16, 27 to 26, yung kay Lazaro. Luke 13 pala, Luke 13, no? Kung abutan ka man ng kamatayan ngayon, 16, I think the 16, no? Kung abutan ka man ng kamatayan ngayon, kaibigan, no? Yung immediate judgment ay darating agad, no? Yun eh, yung immediate judgment, yung kamatayan ng tao, no, sa oras ngayon, kung hindi pa man babalik na magmuli ang Panginoong Jesucristo, that is a form of immediate judgment, no? At immediate, no? Immediate ang kaparusahan or pagdurusa na mararanasan mo, katulad nga nung talinhaga kanina na sinapit ng mayaman, at yung sinapit naman ni Lazaro ay isang mabuting bagay para sa kanya. Ngunit isang kahindik-hindik na sasapitin ng mga taong wala sa Panginoong Jesucristo kung siya'y abutan ng kamatayan, kung hindi man siya abutan ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, at kung wala siya sa katwiran at balot ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Now, mangyayari yan kung ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan mo ngayon, kaibigan. Kung magsisi ka at manampalataya sa tanging tagapagligtas bago pa dumating ang huling araw ng paghukom ng Panginoong Jesucristo. Gawin mo na ngayon iyon ang pagsisisi, kaibigan, habang may panahon pa. Tayo'y manalangin. O aming Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa aming pag-aaral ngayong araw na ito. Bagamat medyo napahaba, Panginoon, ito ay mahalaga sa amin na malaman na merong araw ng paghukom at meron ding araw na kayo ay magliligtas or that you will save your people to the uttermost. That means darating ang araw na babalik ang Panginoong Jesucristo at kanyang titipunin ang kanyang mga tao. Ngunit ang panahon ngayon, Panginoon, habang hindi pa bumabalik ang aming Panginoong Jesucristo, nawa, Panginoon, kami ay panghawakan namin ang inyong salita na narinig namin sa oras na to, na magsilbing comfort sa amin. Bagaman ang kasalanan ay naglilinger sa paligid namin, at maging ang kasalanan na aming nagagawa sa aming buhay, Panginoon, ay we know that our confidence is not from ourselves, O God, na hindi nakasalalay sa aming mga sarili ang aming kaligtasan. Ang inyong ang inyong biyaya lamang, sa inyong biyaya lamang kami, Panginoon, maasa na kayo ay able to rescue your people. At sa aming anguish, O Lord, sa aming grief, O Lord, na nakikita namin around us, nawa, O Lord, ito rin ay magbunsod sa amin ng genuine grief, at ilapit namin lalo sa paanan ng krus na aming Panginoong Jesucristo ang mga tao na nagpapatuloy sa buhay na makasalanan, sa buhay ng kasamaan, upang sila man ay maligtas din. We don't know who are the elect. Kaya, Panginoon, kami ay nagsusumamo sa inyo, aming Panginoon. Whenever we preach the gospel here in this place, ay lalo pang magbunsod iyon, or lalo pa na maipahayag ang inyong ebanghelyo at magligtas ng mga makasalanan na tulad namin. Before, kami rin ay naliligaw, ngunit inyong ni-rescue, niligtas ninyo sa tiyak na kapahamakan. Maraming salamat po, O Diyos, at patuloy nawa kayong magbigay ng bunga sa bawat gospel preaching na ipinapahayag sa pulpitong ito. Salamat po, aming Panginoon. All this we pray in Jesus' name. Amen.